Adobong Adidas yung lulutuin natin ngayon for today's video. Pero bago ang lahat ay magpunta nga muna kami dun sa aming bukid. Hahatid nga muna kami nitong mga konting grocery para dun sa aking mama at tatay na nandun sa bukid. Pinapabigay nga ito ng aking bunsong kapatid at ng kanyang asawa. Since magpunta nga kami ng bukid kaya kami na lang yung nagdala. Ano din kasing pagkain yung nag-iisa naming baboy dun na natira sa may bukid kaya naman bibili na muna kami. At dumaan na muna kami dito saglit para bumili ng pagkain ng baboy. Sawa na nga lang yung bumaba at hindi na nga ako sumama. Iwan na nga ako dito sa sasakyan mga mare dahil wala pa nga akong ligo. Ang sako na nga pala yung binili ni asawa para naman medyo matagal maubos. At nung makabili na nga siya ay pinakarga niya na nga agad dito sa may sasakyan. Sa Tibaw lang naman yung farm namin mga mare at nasa 10 minutes lang siguro yung biyahe. Yung tatay ko nga yung nag-aalaga ng baboy namin doon. Isang baboy na nga lang yung nandun mga mare dahil nga naibenta na din namin yung iba. Yung isang baboy na yun mga mare ay gagawin nga namin yung inahin. Kulimlim nga yung panahon sa mga oras na yan at parang babagsak yung ulan. Hindi na din naman na nagtagal at nakadating na nga kami dito sa may aming bukid. Binaba ko na nga itong mga grocery at binigay ko na nga dito sa tatay ko. Nga yung tatay ko mga mare at siya nga yung nag-aalaga nitong isang baboy namin dito. Binaba na nga nila agad yung isang sakong binili naming feeds. Dito nga naroon yung tangkal ng baboy namin mga mare at malayo talaga sa mga kabahayan. Naman magandang mag-alaga talaga dito mga mare ng mga hayop. Kaya na nga lang nitong baboy. Magna 9 months na nga itong baboy namin na to sa amin mga mare at malapit na nga din daw itong magpabuntis. At pagkatapos namin maghatid ng pagkain ng baboy dun mga mare ay umuwi naman din na kami agad ni asawa. Para naman sa aming hapunan ay bumili lang nga ako nitong Adidas kung tawagin. Mimiss ko na nga din kasi mag-ulam ng ganito mga mare lalo na't yung malambot talaga ang pagkakaluto. Kaya naman inumpisahan ko na nga ang linisan ng mga ito mga mare at tinanggalan ko nga pala ito ng kuko at yung kanyang palad. Hindi din naman ito mahirap linisin at gumamit lang nga pala ako dito ng gunting. Sarap nga din sana itong gawing boneless mga mare kaso nga lang ay pagkahirap-hirap palang tanggalin yung buto nito. Man yung kadalasang luto kong ginagawa dito mga mare ay adobo lang talaga. Hugasan ko na nga din ito ng mabuti at nung okay na ay naggayat naman ako nitong luya, bawang at saka sibuyas. After ko ngang maggayat yan mga mare, nagpainit na nga din ako nitong kawali. Ilagay na nga din ako ng konting oil at inuna ko ngang ginisa dito yung luya. Sinunod ko naman na agad yung bawang mga mare pagkatapos ay yung mga sibuyas. Bang ginigisa ko nga mga mare ay naglagay na nga din ako ng paminta. Pagkatapos ay nilagay ko na nga din itong mga Adidas mga mare or paa ng manok. Magisa-gisa ko nga mga mare, naglagay na nga din ako dito ng soy sauce. Tapos ay naglagay na din ako ng suka at nagdagdag ako ng maraming tubig. Tatakpan lang nga muna natin ito mga mare at papakuluan hanggang sa lumambot. At kapag kumonte na nga yung sabaw mga mare ay naglagay na nga din ako ng magic. Naglagay din pala ako ng konting brown sugar mga mare, mga isang kutsara. Pampabalansi din kasi yun ng lasa. Inikman ko na nga din mga mare at para naman makahain na. Sarap na nga mga mare kaya babay na.